Tara, alamin natin ang sikreto. Paano nga ba makakatulong ang tirang pagkain para pumayat? Malamig na kanin o ininit na pasta? Pampapayat daw? Parang imposible, pero may science dyan. Ito yung proseso na bumabago sa structure ng starchy foods tulad ng kanin pag pinalamig mo. Dahil dyan, nabubuo ang resistant starch. Ito yung starch na hindi kayang i-digest ng katawan mo. So imbes na maging calories, nagiging parang fiber ito sa katawan mo. Galing, no? May 3 steps yan. Pagluto, pagpalamig, at pag-init ulit. Dito nagbabago ang lahat. So, pag ininit mo ulit, mawawala ba yung epekto? Ang sagot surprisingly ay hindi. Actually, pag ininit mo ulit, pwede pang dumami yung resistant starch. Kaya, luto, palamig, init is key. Gaano kalaki ang bawas sa calories? Sa kanin, tinatayang 10 to 15% yan. Hindi lang sa kanin yan gumagana ha, mas matindi pang araw ang epekto nito sa pasta. Sa isang pag-aaral, nabawasan ng kalahati ang pag-spike ng blood sugar. Malaking tulong to sa weight control. So kung ikukumpara, mas banayad sa blood sugar mo ang tirang pasta kesa sa bagong luto. At syempre, kasama rin dyan ang iba't ibang klase ng noodles, mula ramen hanggang pansit. Base dito, yung mga noodles na gawa sa wheat, rice at mung beans ang pinaka-effective. Okay, para masulit mo to, may ilang tips tayo. Lutuin mong al dente at palamigin for 24 hours. Pero teka muna, pinaka-importante sa lahat, food safety. Palamigin agad ang pagkain para iwas food poison. So, sinong mag-aakala? Ang pinaka-healthy na paraan pala para kumain ng carbs ay ang bahaw kinabukasan.